Mga katanungan, ang taong bayan sa totoong sitwasyon ngayon sa loob ng ating mga bilangguan, lalo na sa New Bilibid Prisons. Para sagutin ang mga ito, makakasama natin si Colonel Gabriel Chaklag mula sa Bureau of Corrections. Kumusta po ang sitwasyon ngayon sa loob ng mga prison facilities, sir? Magandang umaga, Sir Martin and Ma'am Rocky, at magandang umaga sa inyong mga taga-subaybay. Sana naririnig niyo po ako, sir? Loud and clear, sir. Okay, sir. Sir, so far ay pinaparating po natin sa ating mga kababayan na sa security situation sa mga prison facilities under Bucor ay normal security situation naman po and manageable. And with regards to the COVID-19 situation sa mga prison facilities ng Bucor, ay sa ngayon po ay marami na rin po tayong natutunan at manageable po as of this time ang ating pag-handle sa COVID-19 cases. Sir Martin. So ilan na po yung biktima ng COVID-19, sir, sa inyong huling tala? Sa huling tala namin as of July 22, sir, ay meron tayong 350 confirmed cases, both PDL and personnel. At ang death po ay 21 and we have total recoveries also of 315. Now, if we go to the number of PDLs, meron po tayong 260 na confirmed cases at ang recovery po ay 232 at we have a record of death na 21 po. So, i-emphasize ko lang, sir, from this 260 na naging positive sa COVID-19 na confirmed case, ito po ay mula sa kabuuang bilang ng mga prison numbers natin na almost 29,000. So, nakita po natin na maliit lamang po from the general population ay yung nag-test na positive ay maliit lamang po. And out of that 260 ay mataas po yung ating recovery. Sana po ay yun ang palagi nating titingnan dahil it shows na yung ating mga interventions mula po nung nag-umpisa ay sa tingin natin ay effective. At lalo na ngayon na towards these days, marami tayong natututunan at natutunan mula pa nung sa umpisa ng COVID. So right now, masasabi natin, sir, na maganda ang ating intervention, ang ating mga response. At dito lamang naman po sa NBP tayo may problema. Kinatutuwa naming sabihin na lahat po ng regional prisons outside of Metro Manila ay COVID-free po as of now. Ano po ang mga protocols na ipinapatupad ng Bureau of Corrections para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa mga bilangguan? Sir, as early as March, kahit pa noong June 29, sir, ay nagkaroon na po ng pagpupulong at naihanda po natin lahat ng prison facilities upang matugunan ang pagdating ng COVID-19 na ito. At dahil si Director General Bantag ay galing naman siya sa jail facility, sir, na matagal na warden, na-anticipate niya, sir, ito as early as the early part of this year. Hindi lamang po yung COVID-19. Nakita nila po yung perennial na problem sa jail towards the summer ay napaghandaan po. So, nung pagdating ng COVID-19 situation ay masasabi po natin na more or less medyo handa ang Bureau of Corrections. So, pag tinignan natin sa yung history ay makita natin na medyo matagal po bago dumapo yung COVID-19 disease sa NBP. Nagkaroon po ng maraming cases sa labas, pero dito po ay napanatili nating free and until it came a time na dumating talaga po sinunod
at yung mga advice ICI. So unang-una po ay binigyan natin ng kautusan ang mga superintendents ng prisons na maghanap ng ideal isolation area within the camps so that pag na-identify yung mga PDL na may symptoms, flu-like symptoms similar to COVID, ay na-isolate kagad natin at matest natin kung kinakailangan. At yun po yung una. And then, PDL natin ay ang naririnig lang nila ay yung mga haka-haka. So ang ginawa po natin, part of our protocol was to conduct mass Opo, Colonel, medyo bumibitiw-bitiw po yung ating linya ng komunikasyon sa inyo. Sana naririnig niyo po ang magiging katanungan ko sana ngayon, Colonel. Yes, go ahead, Ma'am Rocky. Opo, kasi kanina po medyo hindi po namin naiintindihan yung mga sinasabi nyo, napuputol po. Pero ito na lang po yung tanong ko. Nire-report po ba ninyo kaagad ang COVID-19 situation sa Department of Health at sa LGU kung nasaan po yung jail facility at kumusta po yung coordination ninyo sa kanila? Tama po yun, Ma'am Rocky. We have a protocol on that. Once we have cases of COVID-19 na confirmed, then we also inform the local government City Health Office of Muntinlupa. At yun po ay palaging ginagawa ng ating health service. At bukod ay meron din pong reporting to the DOH. At pag meron naman pong transfer of PDL outside the NBP compounds, ito rin po ay nire-report natin sa DOJ and DOH. So ganun po. We have a very good relationship with the City Health Office as of now. Noong una lang po ay medyo nagkaroon po ng differences in opinion, pero na-reconcile natin lahat yun. At tayo po ay nagtutulungan. We heal as one, sabi nga natin, Ma'am Rocky. So rest assured that we have good protocols on communication with the City Health Office and the DOH. Colonel, alam naman po natin na mainit na issue po ngayon yung pagkamatay po ng 9 na high-profile inmates. Ano po ba ang totoong sitwasyon dito? At ano po yung mga dahilan ng pagkamatay talaga nila? Paano sila nagpositibo sa COVID-19? Sino po ang nagbe-verify ng mga impormasyon dito? Ma'am Rocky, salamat. Nabibigyan lang ng diin yung 9 na namatay na high profile, pero we have 21 deaths. Palagi nga natin sinasabi, pare-parehas ang tingin natin. Paano naman yung 12 na namatay din sa COVID-19 na case? So binibigyan po natin sila ng pare-parehas na tingin. At rest assured na ipapaabot natin sa kanilang mga pamilya ang situation nitong mga COVID-19 victims. At doon naman po sa high profile na nabanggit natin ay rest assured po na we have documentation at properly documented lahat from the admission to the isolation area and then going to the hospital up to the time of their death. At yung pagdala din sa kanila, proper handling of the remains pagpunta sa cremation, Ma'am Rocky. Totoo po bang mas mataas ang bilang ng COVID-19 cases sa Building 14 kung saan may separate cells ang mga PDLs ng Bilibid kumpara sa ibang maximum and medium security compound na mas crowded? Hindi po natin masasabi yun, Sir Martin, kasi yung Building 14, they have about over almost 100 population at marami din silang nag-positive doon. Pero may mga building din na maraming pinanggalingan ng mga COVID patients natin. Remember, sir, na 258 na yung na-confirm na cases. So marami din po sa ibang building, hindi lang po sa Building 14.
Ano po ang protocols na sinusunod ninyo kaugnay sa mga high-profile inmates na namatay? Katulad din po ng protocol na sinusunod natin sa sa mga handling of remains, parehas din po yung ating tingin at protocol sa pag-handle ng mga high-profile cases na yan. At sinusunod po natin yung algorithm na ginawa ng ating health service at binibigyan lang natin ng diin kasi of course we know that they are high-profile inmates. Dinadagdagan natin din ng security dahil ayaw nga natin na mapagdudahan na merong hindi nasunod na procedure. Kaya nga po at humantong nga, tama nga po yung pangamba namin na dati na meron nga mag-question at kami naman po ay handang magpaliwanag at ilahad-lahat ng evidence at documents na magpapatunay po na lahat po ng procedure na dapat gawin ay nagawa dito sa 9 high-profile inmates. Opo, Colonel, meron po mga reklamo mula po sa pamilya ng mga PDLs na hindi daw po sila kaagad na-inform sa totoong sitwasyon ng kanilang mga mahal sa buhay pag nagkakasakit at namamatay. Ano po ang reaksyon nyo dito? Ma'am Rocky, meron talaga tayong challenge and difficulty sa pagkontak ng mga relatives ng PDL. May mga PDL po na hindi updated yung kanilang mga contact numbers. At yun naman pong mga nakokontak kaagad namin ay tumutugon naman po sila at nakikipag-ugnayan. Ginagawa po natin lahat through cellphone, landline kung meron, social media, and we also use the registered mail. Ginagamit natin, Ma'am Rocky, na kinokontak yung barangay mismo at nakikipag-ugnayan tayo sa local officials ng barangay at kung minsan sila mismo yung nakikipag-ugnayan kung mahanap nila yung family ng PDL. On the other hand, meron namang mga PDL na totally wala pong kaugnayan sa kanilang mga mahal sa buhay. At kung minsan naman, nakontak namin sila pero ang sabi ng relatives ay yung biuko na lang ang bahala dahil wala silang kakayahan at wala silang balak na kunin o bisitahin ang kanilang PDL. So ganun po yung difficulty. Pero rest assured na dito sa 9 high-profile inmates or the rest of the 21 ay nag-exert po tayo lahat ng efforts para ma-inform ang kanilang next of kin, Ma'am Rocky. Opo Colonel, bibigyan daan lang po natin ang tanong na ating mga kasama sa media. Pero unahin ko na si Raymond Tenasa ng Bombo Radio. Ito po yung tanong niya bago yung kay Laila Salaverria ng Inquirer. Once and for all daw po kasi naglalabasan na pakisagot dahil naglalabasan sa social media, aware naman po daw siguro kayo ang mga speculation baka daw po ginamit ang COVID-19 para sa umano'y great escape lalo si JB Sebastian. Salamat, Ma'am Rocky, at yun nga yung haka-haka na nakakaubos lang ng ating energy at time at resources sa pagsagot dahil hindi naman po totoo yan. Marami pong nakakakita at napaka-imposible po na mangyari dahil kung conspiracy talagang grand conspiracy because it will involve hundreds of personnel. So hindi naman po pwede yun, Ma'am Rocky. So we want to assure the public na hindi po totoo yun at sana ay we disabuse ourselves from this insinuation at huwag na natin isipin yung ganun dahil totoo po ang pagseserbisyo ng Bucor at kami po ay sumusunod lahat sa patakaran at hindi po tayo nasisilaw sa anumang monetary consideration kung yun ang insinuation nila. Tayo po ay nagpunta dito sa si Director General Bantag ay wala pong ibang consideration kundi ayusin ang Bucor at maglingkod para sa bayan. Okay, Colonel, tanong po kay Laila Salaverria na Inquirer, bakit po hindi dinala ang mga preso sa ospital na accredited mag-handle ng COVID-19? Meron tayong sinusunod, Ma'am Rocky, na salamat sa tanong at meron tayong sinusunod na DOH guideline. Hindi po tayo basta-basta nagdadala ng patient
sa ating mga partner hospital. At ating mga partner hospital, nakita nyo naman, pati private hospitals, umaapila sila na kung maaari ay huwag nilang dalhin. Huwag nating dalhin ang mga patient na hindi naman severe and critical ang symptoms. So, meron tayong isolation area na doon natin nilalagay yung mga mild. At doon, yun, pag konti lang naman ng symptoms, marami pong naka-recover sa kanila. So, ganun po ang sinusunod natin. But when the symptoms of a patient ay lumala, dinadala po natin yan as per our doctors and medical practitioners recommendation. Opo, pangalawang tanong po ni Laila Salaveria na inquirer, bakit daw po hindi ipinakita sa iba ang katawan nito bago ito na-cremate? Nasabi ko kanina, Ma'am Rocky, marami pong nakakakita. At hindi lang po personnel ng Bucor, kundi personnel din ng mga agencies na partners natin. At ito naman po ay marami ding nakakakita na PDL. At kung pwede nga po ay isama natin ang kanilang mga next of kin. Pero following again the DOH guideline, hindi naman po basta-basta nakakalapit ang sino man pag ito ay COVID-19 remains. So again ma'am, meron tayong documentation, we have pictures, and we have our doctors whom we trust. Ay hindi naman po natin matatawaran siguro yung reputation ng ating mga doctors and medical practitioners just to do some shenanigans, so to speak, ma'am. So documented po lahat, pati photos. Opo. Colonel, mula naman po kay Tris Terada ng CNN Philippines, contrary to the belief of many others that inmate JB Sebastian is still alive, inmates believe that he is dead, but ang sinisisi po nila is Director Bantag. They and their families are alleging that Director Bantag is allegedly behind the death of Sebastian. They claim ginagamit lang daw po ang COVID-19 as an excuse to execute high-profile inmates. May we get your reaction on this? Ma'am, ang COVID-19 ay wala pong pinipili. Mapamayaman, mahirap, bata nga, matanda, kahit babae, lalaki, ay hindi po namimili ang COVID-19. And nakita naman natin sa labas. At napaka-imposible po yung ganyang haka-haka. Kasi marami tayong partners na palaging nagbi-visit sa ating mga facilities. And we can always assure the public that Bucor is doing its job on na nasa regulasyon at wala pong hangarin o isipin man lang yung ganoon na pag-iisip. Huwag po natin isipin yung ganoon. Hindi naman po kami siguro napakasamang tao na magplano ng mga ganon. Ni sa isipin ay hindi po sumasagi at rest assured that everything that the Bucor is doing on its response to COVID-19 ay nasa regulasyon po and above board. According to other officials, lawmakers and DOJ exempted daw po sa Data Privacy Act ang pag-disclose ng mga pangalan ng high-profile inmates. May plano po ba tayo na i-disclose ang mga pangalan na hinihingi ng publiko? That is our original contention, Sir Martin. Kaya nga po tayo hindi kaagad nag-disclose ng names sa public discourse dahil paramount po sa amin yung Data Privacy Act and right to privacy of all PDL, and nire-respeto natin yon kasi under the right Data Privacy Act ito po ay transferable din to their heirs. So ganun po, pero ngayon na lumabas na po, then we nagbigay na rin po ng opinion yung National Privacy Commission na pwede nating ilabas dahil it's a public issue now, public safety is at ang pinag-uusapan. Kaya po nailabas natin yung siyam na pangalan
and even the proof of their hospitalization or isolation and death. Mayroon pong official investigation na magaganap ukol po dito. Paano nyo po ito pinaghahandaan? Tinatanggap po natin and welcome po any entity na tumingin at mag-conduct ng investigation or inquiry at tinanggap po natin yung team ng NBI kahapon, nagpunta po sila dito and we have an initial engagement at lahat naman po yung questions na dapat na iparating nila sa amin ay tinanggap po natin at in due time we will give all the documents that they have asked this agency. So welcome po lahat po na pwedeng mag-inquire, Sir Martin. Marami pong salamat, Colonel Gabriel Chaklag mula sa Bureau of Corrections. Maraming salamat din po, sir. Maraming salamat, ma'am, at sa inyong mga taga-subaybay.